Hindi talaga siya nananakit ng mga babae. Si Juliana ang di tumigil sa panginis sa kanya kaya napilitan siyang gawin iyon. Naisip niya na total kumilos na lang din siya, lulubusin na niya. Hindi niya ayaang makatakas sa napakasamang babae na ito ngayon. Subalit, hinawakan siyang maigi ni Pamela. Lumambot siya na nakita niya ang pag-aalala at pagmamakaawa sa mga mata ni Pamela. Alam niya na hindi siya nagmamakaawa para kay Juliana, kundi para sa kanya. Nag-aalala siya na kapag nasaktan talaga ng husto ni Denver si Juliana, sigurado makukulong ulit si Denver. Natawa si Denver. Tumingin siya sa kanya. Siniguro niya kay Pamela na kontrolado niyang lahat habang yakap niya siya. Yung totoo, hindi sinabi sa akin ng asawa ko kung sino siya. Ang malamig niyang sinabi. Wala akong pakialam kung sino siya. Asawa ko siya. Ang babaeng paprotektahan gamit ng buong buhay ko. Ang sino mang mga has na apihin siya, kailangan mo nang dumaan sa akin. Tahimik na sumunod si Pamela sa likod ni Denver habang pabalik sila sa loob ng bahay nila. Di nasunod ang gusto ni Juliana. Sa takot niya sa ginawa ni Denver, wala siya nagawa kundi umalis kasama ng kanyang mga tauhan. Isa-isang binalik ni Denver ang mga gamit nila sa loob ng bahay. Buong hapon niyang inayos ang bahay. Hindi niya hiniyaang kumilos si Pamela. Mag-isa niyang inasikaso ang lahat. Naluluha ang kanyang mga mata. Noong naalala niya ang pagbunyag ni Juliana sa lihim niya sa harap ni Denver at ang sinabi niya, naramdaman niya ang pagbugso ng lahat ng emosyon niya. Bumuhos ang kanyang mga luha. Anong problema? Biglang nagsalita si Denver. Pumasok ka na. Kumabog ang dibdib ni Pamela. Ayaw niya na makita ni Denver na umiiyak siya. Nilabas niya ang mga susi habang nakayuko ang kanyang ulo. Nagmamadali siyang ibigay kay Denver ang kanyang mga tsinelas noong nakapasok siya sa bahay. Kasunod nito, pumunta siya sa refrigerator upang ilabas ang karne at mga gulay bago pa siya uminom ng tubig. Pagkatapos, nagtungo siya sa kusina at nagsimulang magluto. Pinanood ni Denver ang kanyang asawa na magluto. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Naglakad siya papasok ng kusina at ginitian niya siya. Gabi na, wag na tayo magluto. Sa labas na lang kaya tayo kumain ngayong gabi. Huminto ang mga kamay ni Pamela at tumingin siya kay Denver na may takot sa kanyang mga mata. Agad niyang niyoko ang kanyang ulo. Malapit na akong matapos. Sa sobrang hina ng boses niya, halos hindi nito marinig. Paborito mong niluto ko. Siguradong mas masarap to kaysa pagkain sa restaurant. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang sandali? Naisip niyang parang may mali pagkatapos niyang sabihin iyon. Muli niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin siya sa kanya. Gutom ka na ba? Pasensya ka na, napagod ka buong maghapon. Sige. Sa labas na lang tayo kumain kung gusto mo. Gusto mo bang pumunta sa Regalia Hotel? Matagal siyang tinitigan ni Denver. Ang sinabi niya habang natatawa siya. Mahal sa Regalia Hotel. May pera ka ba? Biglang huminto sa paghihiwa ng karne si Pamela at kinagat niya ang kanyang labi. Nagkaroon ng komplikadong ekspresyon sa kanyang maganda at malit na mukha. Namula ang kanyang mga mata pagkaraan ng ilang sandali. Hindi ako ang tagapagmana ng mga Murphy. Isa lang akong nakikiyang anak sa labas. Mahirap lamang ako. Kung galit ka, nakanda akong bumawi sa'yo. Sabihin mo ang anuman na gusto mo. At ang tanging hiling ko lamang ay huwag kang magalit sa mom ko at kay Connor. Hindi nila alam na pinakasalan kita. Ako, kahit anong gusto. Ngumisi si Denver at lumapit siya sa kanya. Ha? Nakangisi ang kanyang mga mata. Lumalim ang kanyang boses at sinabi niya na, mahal akong maningil. Natatakot si Pamela ngunit sinabi niya nang may determinasyon siya. Ayos lang yun. Sabihin mo lang sa akin at siguradong tutuparin ko ito. May naisip si Denver. Bigla niyang niyakap sa may bewang si Pamela habang nakatingin siya sa kanyang mga mata. Seryoso niyang sinabi ang bawat salita. Gusto kong bumawi ka sa akin habang buhay. Natulala si Pamela. Bakit? Masyado bang maikli ang habang buhay? Tumawa siya. Kung ganoon, gawin natin yon sa lahat ng mga susunod pa nating mga buhay. Tinitigan siya na matagal. Para nabawasan ang bigat na pasan niya at sa wakas, ngumiti na siya. Gaya ng dati, marahang tinapik ni Denver ang ulo ni Pamela. Puno ng pagmamahal ang kanyang malalim na boses. Ikaw ang gusto ko, hindi ang tagapagmana ng mga Murphy. Tsaka hindi ako nagmula sa isang mayamang pamilya. Sa tingin ko, maswerte ako na hindi ka nandidiri sa akin. Asawa kita. Bakit naman ako mandidiri sa'yo?
Tama yon. Tumingin siya kay Pamela na nakangiti. Asawa kita, bakit ako magagalit sa'yo? Abot tenga ang ngiti ni Pamela. Puno ng kasiyahan ng dalawang dimple sa kanyang mga pisngi. Samantala, si Denver mukhang malungkot. Siya ang nagsisinungaling. Tinago pa rin niya kay Pamela ang tunay niyang pagkatao. Binalik ni Pamela ang karne at gulay sa loob ng refrigerator. Nagsuot siya ng magandang damit at tinawakan niya ang kamay ni Denver at umalis sila. Dumating sila sa Regalia Hotel at doon sila umupo ulit sa may mesa na malapit sa bintana. Umorder siya ng lobster risotto. Malaking portion ang in-order niya sa pagkakataong to na sapat na para sa kanilang dalawa. Orderin mo ang anumang gusto mo. Ang sabi niya, tumaas na ang sahod ko. Mapapakain kita gamit ng mga komisyon at reward na natatanggap ko doon. Kinalabit ni Denver ang ilong ni Pamela. Kung ganon, hahayaan kitang pakainin ako. Siyempre naman. Tumawa siya at umorder pa siya ng 2 dish at isang soup. Gayunpaman, sinabihan niya ang attendant na ibalot ang pagkain. Bakit mo ginawa yun? Naguluhan si Pamela at tumingin siya kay Denver. Hindi pa ba sapat sa'yo na kumain dito? Kaya nag-order ka pa ng take-out? In-order ko mga to para sa mom mo. Nilapag niya ang menu at tumingin siya kay Pamela. Nagulat si Pamela. Sa palagay ko, hindi pa siya kumain. Bilisan na natin para madala natin sa kanya yung pagkain. Ang sabi ni Denver. Mom ko rin siya. Aalagaan natin siyang dalawa. Hubby. Nakaramdam siya ng mga komplikadong emosyon. Pakiramdam niya ay para may nakabara sa lalamunan niya at hindi niya alam kung ano ba ang sasabihin niya. Kaya nganitian na lamang niya si Denver. Salamat sa kabutihan mo, pero ako na lang bibisita sa kanya. Mauna ka nang umuwi. Lumamlam ang mga mata ni Denver. Anong problema? Pinilit ngumiti ni Pamela. Ang mom ko. Takot siya sa ibang tao. Yung totoo, minsan may mga pagkakataon na hindi niya na ako makilala. Baka matakot siya kapag bigla kanyang nakita. Anong sakit niya? May sakit siya sa pag-iisip. Mahina ang kanyang boses. Bihira siya makapag-isip na maayos. Madalas wala siya sa sarili. Hindi lang yon. Marami sa mga organs niya ang hindi na gumagana dahil sa sakit niya. Minsan na siyang muntik mamatay. Ito ang dahilan kung ba't ako pumayag na magpakasal sa'yo, kapalit na Juliana. Kinagat niya ang kanyang labi. Sinabi ng dad ko na kapag pumayag akong magpakasal sa'yo, bibigyan niya akong sapat na pera para ipagamot ang mom ko. Bahagyang sumimangot sa Denver. Malamlam ang kanyang mga mata. Gaya ng dati, mas malaking bahagi ng lobster risotto ang binigay niya kay Denver nung inihain to sa kanila. Nilagay din niya sa plato ni Denver ang lobster na maingat niyang binalatan. Nagkwento siya habang kumakain sila. Wala akong gaanong alam tungkol sa mom ko. Pero narinig ko sa mga dating maid ng mga Murphy noon na dati rin siyang maid ng pamilya. Isang gabi pumunta ang dad ko sa kwarto niya nung lasing siya. Pagkatapos suminto si Pamela. Nasaktan siya ng labis habang kinakwento niya ang mga pinagdaanan ng kanyang ina. Simula noon nawala na siya sa katinoan. Ni hindi niya nga alam na buntis siya. Yung mga maids lang nakapansin. Ilang buwan na ako noon at delikado na ipa-abort pa ako. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang isilang ako. Kalaunan, pinatira kami ng dad ko dito. Tumingin si Pamela kay Denver. Mula ng bata ako, hindi ko na maalala na binisita kami ni dad. Pero si Jasmine, madalas niya kaming puntahan para lang awayin kami. Marami siyang sinabing masasamang salita na lalo pang nagpalala sa sakit ng mom ko. Hindi ugaling makipagtalo ng mom ko sa kahit na sino. Kinimkim niya ang lahat hanggang sa nagkasakit siya. IV drops at mga gamot na lang ang bumubuhay sa kanya. Suminghot si Pamela at lumamlam ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Denver ang kanyang mga kamay. Lalo siyang sumimangot ngayon. Kung ganon, ano ang tungkol kay Connor? Naguluhan siya. Ano ang kwento sa likod nito? Tumigil sa pagsasalita si Pamela at bumuntong hininga. Yun totoo. Hindi ko rin alam kung sino nga bang tatay ni Connor. Natatandaan ko lang na nung 7 taong gulang ako, umalis ang mom ko matapos niya magpaganda. Pinakausapan niyang kapitbahay namin na bantayan ako bago siya umalis at isang buwan din siyang nawala. Akala ko ay nabandonan na niya ako. Noong naghihinagpis ako, bumalik siya. Maganda pa rin siya gaya ng pag-alis niya pero wala nang buhay ang mga mata niya. Para siyang isang zombie na paggalagala sa lansangan. Hindi niya ako sinasagot kahit ano pang sabihin ko sa kanya. Tapos isinilang niya si Connor. Pahina ng pahina ang boses ni Pamela. Nagalit si dad at pinagsabihan niya siya. Nung araw na nag-aaway sila, nakita ko, pinagtatawanan niya ang dad ko. Nakakatakot ang tawa niya.
Nakaramdam ako ng pangilabot sa tuwing maaalala ko yon. Nung araw na yon, nag-iwan ng tseke si Dad at hindi na siya bumalik. Sandali lang kami nakita bago ako kinasal. Suminghal si Pamela at natawa. Siguro binigay niya yung tseke para tapusin ang relasyon niya sa amin ni Mom. Umupo si Denver sa tabi niya. Marahan niyang hinawakan ng mga balikat ni Pamela at niyakap niya siya. Wala siya sa buhay niya noon, ngunit hindi niya nahahayaan na magdusa siya mula ngayon. Nagulat ang mga taong dumaraan nung nakita nila si Denver na nakaupo sa loob ng opisina ni Franco. Si Franco isang sikat na abogado sa Centralis at sa Jangasas. Ang mga taong lumalapit sa kanya ay mga respetadong personalidad ng upper class. Samantala, nakasuot ng ordinaryong damit at ng isang baseball cap si Denver. Sa itsura ng mukha niya at sa malamig na aura na nagmumula sa kanya, hindi mapigilan ng mga taong mag-isip tungkol sa pagkatao niya. Paano nakilala ni Mr. Anderson ang isang taong kagaya niya? Ang tinig ko, mga criminal case ang hinahawakan niya. Isa ba siyang kriminal na nagpunta dito para gumawa ng gulo? Sumilip sa pinto si Denver. Nagpulasan ng mga taong niyon na nakita nila na sumilip si Denver. Naglakad na mabilis si Franco. Maririnig ang mga yabag niya mula sa malayo. Nagulat siya nang pumasok siya sa kanyang opisina. Sinara niya ang pinto at ang blinds at naghanda siya ng pinakamataas na kalidad ng Darjeeling tea. Narinig kong usapan ng mga taong yon habang papunta ko dito. Ang sabi ni Franco habang tumatawa. Sinabi nila sa akin na may kriminal daw sa opisina ko at pinag-iingat nila ako. Ha, Maddox, mukhang mas nakakatakot ka kaysa sa Denver na yon. Saan ganun lang siya habang nagmumula naman sa iyong karisma ng isang kriminal? Tumingin si Denver kay Franco. Ngumisi siya. Dude, hindi ka ba tapos sa pagtatago ng pagkatao mo? Hindi yon sinagot ni Denver. Sa halip nagtanong siya. Tumanggap ka ba ng mga real estate case dati? Sumimangot si Franco. Real estate company? Private property? Hindi pa. Naiiling na ngumiti si Franco. Madalas sa mga abogado ko pinapahawak ang ganitong maliliit na kaso. Tumango si Denver at inihagis niya ang isang dokumento sa mesa ni Franco. Kumuha ka ng mga kaso na hindi mo pa nagawa bilang pagsasanay. Magkakatulong to sa karir mo. Ha? Nagtaka si Franco. Mabilis niyang binuklat ang dokumento. Nagbabagong ekspresyon ng kanyang mukha habang binabasa niya ito. Lumingon siya at tumingin siya sa mga mata ni Denver na mayroong misteryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya makapagsalita. Alam niya na hindi pupunta si Denver sa walang kwenta niyang opisina nang walang dahilan. Kung sa bagay nagpunta siya dito para kay Pamela. Naiilang na tumawa si Franco. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong hawakan ko ang kaso na to para kay Pamela. Alam mo kung anong prinsipyo ko pagdating sa mga kasong hawak ko. Masyado tong, yun lang. Walang emosyon na mukha ni Denver. Binigay ni Wilson Murphy ang bahay na to kay Pamela at sa nanay niya. Nakatira na siya doon mula pa ng bata siya. Paano nagawang bawiin yon ng ganon-ganon na lamang? Walang katuturan yon para sa akin? Suminghal si Denver at ipiniktik na malakas ang upos ng sigarilyo. Nagiging malagim na ang kanyang mga mata. Ito ang batas. Hindi katuturan ang pinag-uusapan natin dito. Nagpaliwanag si Franco. Oo, matagal na silang nakatira sa bahay na yon, pero hindi ang nanay ni Pamela ang may-ari ng property. Si Wilson Murphy ang bumili sa bahay na yon. Siyempre, pwede niyang bawiin yon kung kailan niya gusto. Tiningnan siya na masama ni Denver. Dinilaan ni Franco ang kanyang mga labi at nanatili siyang tahimik. Uminom ng tsaa si Denver pagkaraan ng ilang oras at suminghal. Hindi ba ikaw yung pinakamagaling na abogado? Sa sobrang galing mo sa pagsasalita, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo kayang ipanalo ang ganito kaliit na kaso. Hindi alam ni Franco kung matatawa ba siya o maiiyak. Hindi ba't pagtatawanan siya ng iba kapag tinanggap na isang abogado na nasa level niya ang kasong ito? Napa-atras na lamang siya. Ganito na lang kaya, ipapakilala ko kay Pamela ang isa sa magagaling na abogado sa firm ko. Mahusay siya sa mga civil lawsuit. Ayoko sa iba. Matapang ang tingin ni Denver. Ikaw ang hahawak nito. Napalulok si Franco. Pinipilit niya siyang gawin ang hindi niya gusto. Binigyan siya ni Denver ng isang ultimatum. Wala akong pakialam kung ano pa ang gagawin mo. Huwag mong hayaang kunin ni Wilson Murphy ang bahay. Bumuntong hininga si Franco. Napilitan na namang siyang ngumiti pagkaraan ng ilang sandali. Paiimbestigahan ko ang tungkol dito at ako mismo ang hahawak sa kaso. Masaya ka na?
Masayang umiti si Denver. Noong paalis na siya, bigla siyang napahinto. Oh, isa pa nga pala. Nagtanong siya gamit ang isang malalim niyang boses. Pwede mo ba akong hanapan ng trabaho na babagay sa akin sa Jangasas? Mukhang problemado si Franco habang nakaupo siya sa kanyang opisina. Pagkatapos umalis sa Denver, si Maddox Crawford kalmado, desidido at mahusay sa lahat ng ginagawa niya. Noon pa may nabubuhay na siyang parang isang mabangis na hayop. Samantala, ang Denver na ito, na pumilit sa kanya na kunin ang kaso ni Pamela, ay ibang-iba kay Mr. M. Bilang isang abogado, hinihiling ni Franco na wag sana siyang maging masyadong emosyonal. Lalo na magkakahiwalay din naman sila pagdating ng araw. Paano matatanggap ng mga Crawford ng Centralist si Pamela? Subalit bilang pinakamatalik niyang kaibigan, bumuntong hininga siya. Sa huli, nagdesisyon siya na suriing maigi ang dokumento. Binahagi niya kay Denver ang resulta ng pagsasaliksik niya pagkaraan ng ilang araw. Sa nakikita ko, pasensya na kung di matutulungan ng mga dokumentong to si Pamela. Sumimangot ng husto si Denver. Pero, umubo si Franco. Pwede tayong umatake sa ibang anggulo? Sige lang. Ang komunidad ko sa nakatiraang nanay ni Pamela ay isa ng dating nayon. Ginawa itong isang residential area pagkatapos ng urban reform. Tumingin sa kanya si Denver kaya naman ang bahay na ito ay pagmamayari na ng nayon. Nagpaliwanag si Franco. Ipinagbabawal ang pagbebenta sa anumang pagmamayari ng isang nayon. Kung ganon lumalabag sa batas si Wilson Murphy sa pagbebenta niya dito? Tumango si Franco nang nakangiti at binigyan niya ng thumbs up si Denver. Nagtaas ng kilay si Denver at nagkaroon ng malagim na tingin sa kanyang mga mata. Nagkaroon ng ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos niyang mag-isip ng malalim, magaling. Tumingin siya kay Franco. Dito tayo magsimula. Mukhang problemado naman si Franco. Mula noon, direkta at harapan ng estilo niya. Ayaw na ayaw niyang pasikot-sikot sa pamamaraan na kagaya nito. Lalo na sa isang walang kwentang kaso na kagaya nito. Para tong away ng mga bata. Hindi para sa akin ang kasong to. Kung ganon, ano ang para sa'yo? Transnational litigation at economic cases? Inirapan siya ni Denver. Mr. Anderson, merong kasabihan na ang sinumang di mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay hindi mapagkakatiwalaan sa mas malalaking bagay. Natulala sa kanya si Franco. Kapag tinanggihan mo ang malit na kaso na kagaya nito ngayon, kakalawangin ka at hindi ka makakakuha ng malalaking kaso. Walang masabi si Franco. Sinesermonan siya ni Denver. Mukhang gagawin niya talaga ang lahat para kay Pamela. Nagpatuloy pa si Denver sa pagtatanong. Ano kayang mahalaga kay Wilson Murphy? Pinag-isipan ni Franco ang tungkol dito bago siya sumagot. Ang pride niya. Kapag nalaman ng mga tao sa circle niya na lumabag siya sa batas, magkakaroon pa kaya siya ng pride? Sa sobrang kapipilit ni Franco ng umiti, nagmukhang naipit ang kanyang mata at ilong. Anong gusto mong mangyari, M? Tinaas ni Denver ang kanyang kilay. Hindi tayo aabot sa korte kapag napilit natin ang tusong matanda na yon na bumili ng bahay para kay Pamela. Sinasabi mo ba na gusto mong bumili siya ng bahay para patahimikin ka? Tumawa si Denver. Tama! Biglang naramdaman ni Franco na kumibot ang kanyang sentido. Ipapaubaya ko na to sa'yo. Tinapik ni Denver ang kanyang balikat. Tandaan mo, dapat nasa magandang lokasyon ng bahay. Maayos ang ventilasyon, maliwanag. Ang pinakamahalaga sa lahat, dapat nakapangalan kay Pamela ang titulo nito. Kuha mo? Si Franco isang master negotiator, kaya madali niyang naayos ang tungkol sa bagay na to. Samantala, pakiramdam ni Pamela, parang nananaginip siya na natanggap niya ang titulo ng bahay. Paulit-ulit niya itong binuklat. Pakiramdam niya na para bang nagising siya mula sa isang panaginip nung narinig niyang sinasabi sa kanya ni Wilson ang tungkol sa bahay sa may phone. Kumakabog ang kanyang dibdib. Sinabihan niya si Denver na kurutin siya. Niyakap niya si Pamela habang nakangiti at bumulong siya. Huwag kang mag-alala. Meron ng sariling bahay ang mom at kapatid mo ngayon. Siguro natauhan ng dad mo na ayaw niyang apihin kay ni Juliana. Nagulat si Pamela ngunit sa pagkakakilala niya kay Wilson sa mga nakalipas na taon, hindi uso sa kanya ang matauhan. Hubby? Tumingin siya kay Denver na may pagkalito sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, hindi to ang gagawin ng dad ko. Huwag mong sabihin na may inutusan ka para gawin to. Kumibot ang mga labi ni Denver. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Pamela.
Nag-aalala siya na baka nakipagsabatan sa Denver sa mga kahina-hinalang tao at gumamit siya ng mga kadudadudang paraan upang ipitan si Wilson na bilhin ang bahay na to para sa kanya. Kahit nagtagumpay silang pilitin sa ngayon, hindi sila tatantaran ni Wilson pagkatapos nito. Ayaw na niyang masangkot sa Denver sa kahit anong problema. Nag-aalala ka ba sa akin? Malalim ang tingin ni Denver, ngunit masaya ang kanyang ngiti. Huwag kang mag-alala, legal ang lahat ng to. Nangako ko sa iyo na hindi ako masasangkot sa kahit anong gulo, kaya tutuparin ko ang pangako ko. Pero ang isang taong gaya ng tatay ko, kumuha ako ng abogado, ang sabi ni Denver. Nakita ko siya nung nakulong ako. Madalas siya nagbibigay ng legal assistance sa mga inmate. Isa siyang mabuting tao, tinulungan niya ako mula nung makalabas ako sa kulungan. Ah, ganun ba? Sa wakas, napanatag na ang kalooban ni Pamela. Kung ganoon, dapat natin siyang pasalamatan ng maayos. Bakit di natin siya imbitahan sa bahay para kumain? Huwag muna sa ngayon. Medyo abala pa si Mr. Anderson. Sa sunod na lang kapag libre siya. Tumango si Pamela at maingat niyang itinabi ang titulo ng bahay. Niyakap siya ni Denver mula sa likod. Di siya gano'n nakapagbigay ng oras kay Pamela nitong mga nakaraan dahil naging abala siya sa mga bagay tungkol sa pamilya niya. Ngayong nasa kalangitan ng buwan, habang umihip ang malimig na hangin, ang matamis na amoy ni Pamela ay parang isang kuting na kumakatok sa kanyang puso. Nabighani si Denver. Nilapag niya ang kanyang baba sa balikat ni Pamela habang hinahalikan niya ang makinis niyang leeg. Nung itutuloy niya ito, pinigilan siya ni Pamela at tumarap siya sa kanya na may naiilang na ngiti. Wag! Hindi pwede ngayon. Anong hindi pwede ngayon? Namula si Pamela. Masakit yung tiyan ko eh. Pakiramdam ni Denver, binuhusan siya ng malamig na tubig. Pinigilan ni Pamela ang tawa niya at kumapit siya sa leg ni Denver upang halikan ang kanyang pisngi. Ito na lang muna, okay? Yan lang? Nagkunwari siyang seryoso. Masyado tong simple, parang di ka naman sincere. Hindi ko makokontrol ang sarili mo kapag masyado ko naging sincere. Lalo na akong malinis kapag nangyari yon, hindi ba? Tumingin si Denver sa magagandang mata ni Pamela. Mas mukha siyang malambing at mapaglaro kaysa karaniwang tahimik at maamong ekspresyon niya. Ang babaeng to'y parang isang babaeng maraming mukha na kaya siyang sorpresahin ng namang oras. Napaulit-ulit siyang hinihila pabalik. Sa kabila nito, wala siya nagawa kundi pigilan ang kanyang sarili. Bumuntong hininga si Denver at tumiga siya sa kama. Niyakap niya si Pamela. Sinubsob niya ang kanyang mukha at kinuskus niya ito sa dibdib ni Pamela. Napahagikik si Pamela sa ginagawa ni Denver at tinaplos ang kanyang buhok gamit ang mga daliri niya. Sinabihan niya siya na matulog ng maaga. Hindi ako makatulog. Matalim ang kanyang boses. Bakit? May period ka na rin? Ano nakapagtataka doon? Tumingin sa kanya si Pamela. Isang beses kada buwan. Hindi yun pumapalya. Ginalingan ko na nakaraang buwan. Hindi ba dapat mabibi tayo ngayong buwan? Namula si Pamela. Pakiramdam niya uminit ang kanyang mga pisngi. Anong pinagsasabi mo? Tumalikod siya. Malaking bagay ang pagbubuntis. Totoo yun. Go with the flow. Nalagay ni Denver ang kanyang kamay sa tiyan ni Pamela. Natawa siya sa seryosong ekspresyon niya. Honey? Tinanong niya sa Denver. Talaga bang gusto mo nang magkaroon ng baby? Ayaw mo? Ayoko pa sa ngayon. Nagsalubong ang mga kilig ni Denver, ngunit agad na nawala ang simangot sa kanyang mukha. Ngumuso si Pamela at sinabi niya sa kanyang sarili, masyadong mahal magpalaki ng bata ngayon. Hindi lang natin sila kailangan isilang at palakihin. Kailangan din silang pag-aralin at paghandaan ang kinabukasan nila. Ako mismo hindi ko alam kung kaya ko nang bumuhay ng bata. Saka, tumingin siya kay Denver at makikitang hiya sa kanyang mga mata. Gusto ko makasama ka na mas matagal na tayong dalawa lang. Imuko siya na nakangiti. Ang kanyang mga dimple ebidensya kung gaano niya kamahal si Denver. Pakiramdam ni Denver merong tumama sa kanyang puso. Noon ingat na ingat siya sa kanyang buhay dahil puno ito ng panganib. Nalaman lang niya kung gaano kasayang mabuhay sa mundong to ngayon kasama niya si Pamela. Pinainit niya ang madilim at malamig niyang puso. Siya ang nagdala sa kanya sa tagsibol kung saan namumukadkad ang mga bulaklak. Kapag bumalik siya sa Centralis, maglalahong lahat ng to. Ngumiti si Denver at niyakap niya na mahigpit si Pamela na para bang natatakot siya na iiwan niya siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na mag-isa mong pasanin lahat kapag nagkaanak tayo. Tumawa siya ng may malalim na boses. Nakahanap na ako ng trabaho.
Ibibigay ko sa iyong sahod ko at mas gagaan ang pasanin mo. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Pamela. Gulat na gulat siya at natuwa. May trabaho ka na? Kailan pa? Nitong nakaraang 2 araw lang. Ngumiti si Denver. Magiging isa akong boxing instructor sa isang boxing gym. Sasali din ako sa mga laban paminsan-minsan. Kapag nanalo ko, makakakuha ko ng cash prize. Natulala si Pamela. Isang desenteng trabaho ang pagiging isang boxing instructor. Mahilig siyang gumamit ng mga sandata at madalas niyang suntukin ang mga sandbag sa balkonahe nila. Sa mga muscles niya mukhang bagay na bagay sa kanya ang trabaho. Medyo nag-aalala lamang si Pamela. Mapanganib pa rin ang trabahong ito. Maaari siyang masaktan. Ayaw niyang mapagod siya ng husto sa trabaho. Higit pa rito maraming babae ang gustong mag-sign up sa mga self-defense lesson ngayon at hindi sila halos makakilos kapag nakakakita sila ng mga maskuladong lalaki. Kapag ngumuso siya at bigla siyang nakaramdam ng selos, pwede kang magtrabaho. Tumingin siya kay Denver. Pero may mga kondisyon ako. Ano? Uminto si Denver at natuwa. Napakalaki ka na ba talaga ng pinagbago ng mundo ngayon at kailangan pa na umingi ng permiso ng isang lalaki sa isang babae? Para lang makapagtrabaho. Naningkit ang mga mata ni Denver at inayos ang pwesto niya upang tumingin kay Pamela na nakangiti. Una, hindi mo dapat i-pressure ang sarili mo. Hindi ako yung klase ng tao na naghahangad yumaman. Hindi mahalaga kung magkano kinikita mo basta't sapat ito para mabuhay tayo. Ang mahalaga masaya ka sa trabaho mo, naiintindihan mo? Seryoso siyang tumango. Pangalawa, huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na ipapahamak mo. Mariing tinikom ni Pamela ang kanyang mga labi. Ang tinutukoy ko ay mga contest mo at kung ano-ano pa. Huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Di natin kailangan ng mga cash prize na yon. Tsaka masusuportahan lang kita kapag ligtas ka. Pangatlo, tumingin siya kay Denver at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya na kapag may mga babae kang estudyante, huwag mong hahayaan na ipuin nila ang mga muscles mo. Hindi na napigilan ni Denver ang kanyang sarili sa pagkakataong to at tumalakhak siya ng malakas. Naging kasing pula ng mansana si Pamela habang nakangudngod ang mukha niya sa dibdib ni Denver at sinuntok niya siya ng 2 beses. Seryoso ko, ang sabi niya. Babae ako kaya't alam ko kung anong iniisip ng ibang babae. Ano? Pinagbabawal ko na hawakan ka ng ibang babae. Ayos lang ang normal na physical contact, pero anumang higit pa doon hindi pwede. Kapag hindi ka payag, hindi kita hahayaang magtrabaho. Dito ka lang sa bahay at hindi ka aalis. Nakakatawa ang itsura ni Pamela habang sinusubukan niyang magmukhang matapang. Biglang napuno ng pagmamahal para sa kanya sa Denver. Niyakap niya na mahigpit si Pamela at seryoso siyang nangako sa kanya habang bumubulong sa kanyang tenga. Sige, susundin ko ang lahat ng sinabi mo. Sa wakas ay huminahon na si Pamela. Umisi siya at nagtagal nakatulog siya sa mga bisig ni Denver. Hanggang saan nga kaya kayang panindigan ni Denver ang pagmamahal niya kay Pamela? Hanggang saan niya ito kayang ipaglaban? At ano nga kaya mangyayari sa muling pagkukrus na landas ni Juliana? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.